Magulo ako magkwento, Alex. Super gulo ako magkwento. Pero tatry ko yung best ko. Anyway, nag-start ako, hindi sa vlogging. Hindi ako sa vlogging nag-start. Kanta talaga, and sa blew up. Actually, so sobrang dami kong, ang hilig ko kasing gumawa talaga ng video ever since bata pa ako. Like, pag pumunta kayo sa Red Up, search nyo yung pangalan ko and Deng, makikita nyo yung sobrang dami ko umaarte ako na mga videos na yung pinsan ko yung nagre-record. Anyway, fast forward, mas nag-focus ako sa paggawa ng song covers. Kasi parang, ang ayos na mga pinopost kong song covers, pero meron akong isang nag-viral na pinaka-walang kwentang video ko na ginawa. Na pinaka hindi ko inaasahan na mag-viral, which is yung nakumanta ko. Hindi ko lang pwedeng sabihin yung title na song, pero nakahilium ako dun sa song na yun. Yeah! Legit! So parang kumakanta ako na maliit yung voice ko, tapos nag-enjoy lang ako. It's the silliest video na ginawa ko ever. Tapos nagtaka ako, parang pagkagising ko, nag-pop up yung notification ko, sobra siyang sumasabog. Sabi ko, okay lang yan, it's just a silly video, hindi siya tatagal. Kasi parang yung mga tao na-entertain, pinapanood din yung mga old videos ko ng kanta, ganyan. Then dun ko sila dinala sa Red App. Sabi ko, okay, so interested sila sa buhay ko. Dadalhin ko sila doon. Pero gumagawa din kasi ako ng videos sa YouTube, pero para lang sa family ko, tsaka sa friends ko. Kasi lumipat ako, nag-migrate ako, Red App. Nag-migrate ako na sa US. Tapos doon ako nag-aaral. So sabi ko, paano ko madadala yung mga friends ko, tsaka yung lola ko, tsaka yung family ko sa ibang bansa? Naiyak ako. So, ang ginawa ko, hindi ko sila madadala, pero madadala ko yung sarili ko sa kanila. Which is, nag-video ako, nag-vlog ako. To the point na yung vlog ko, para talaga siyang storytelling na, oh lola, look, mga friends ko, ganyan-ganyan. Hanggang sa, naging buhay ko na siya. Bumalik ako ng Philippines. Tinapos ko muna yung high school and everything. Tapos bumalik ako ng Philippines. Then, tinry ko mag-isa. Tumira ng Pilipinas. Niwan ko yung family ko. Ako! Kakainers! Ano ba to? Anyway, umuwi ako ng Philippines. Tinry ko mabuhay mag-isa. Kaya sabi ko, gusto kong i-pursue yung dream ko, which is yung nag-vlog, mag-work ako sa Philippines. Kasi yun yung alam kong gawin eh. Yun yung alam kong marunong ako. So, after that, dahil ko pinagdaanan, nagkaroon ako ng mga issues. Kasi I was young, I was alone. I made so many mistakes when I was a kid, when I was younger. Tapos parang, to the point na bumalik ako ng US, nag-stop ako ng vlogging for a few months lang naman, hindi naman sobrang matagal. Tapos finigure out ko yung sarili ko. Sabi ko, katapusan ko na ba? Like, katapusan na ba ng career ko? Kasi pag nabash ka, ganun eh. Like, hindi na ba ako makakabawi? Stuff like that. So, nag-work ako ng 3 job just to satisfy myself, just to fill the void na nawala nung nabash ako. Which is, ako naman may kasalanan. So, hinanap ko yung sarili ko. Nagtrabaho ako. Parang hinanapan ko ng, ano tawag doon? Parang value yung sarili ko. Kasi sabi ko, yung value ko kasi sa sarili ko dati, pag marami akong trabaho, may value ako sa sarili ko. Ganun ako before. So, natrabaho ako ng 3. Tapos, tinry ko ulit, umuwi ng Pilipinas. Tapos, hindi ko inaasahan na tatanggapin ulit ako ng mga tao. Tapos, hanggang sa, nagiging okay ulit yung career ko, nakamit ako ng mga, so, kasi daming taong nawala sa akin ng time na nagka-issue ako. Understandable. Pero like, nung umuwi ako, nakamit ako ng mga bagong set ng friends na nag-stay hanggang ngayon. Nag-stay hanggang ngayon, na sila pa rin yung friends ko ngayon. Tapos, nag-trauma dump, no? Anyway, so, paano ako nag-start ng showbiz? Actually, gusto ko din talaga kasi umarte before, pero mas gusto siya ng parents ko. So sabi ko, since nagawa ko naman na yung vlogging, bumili ako ng Philippines, ito ulit ako nakatira, pagbibigyan ko naman yung parents ko. Hindi ko siya pinaka gusto, mas gusto ko pa rin mag-vlog. Pero dahil nagawa ko na yung mga gusto ko, okay, gagawin ko naman yung gusto ng parents ko. Kasi inayaan nila ako ng bata kung gawin ko yung gusto ko eh. They have so much trust. So sabi ko, okay, kayo naman, para sa inyo naman. So nangyari yun, nakapasok ako ng Sparkle, may mga work ako nakukuha, pero I don't think deserve ko siya. Nung mga unang part ng binibigay sa akin, sobrang dami kasing work na binibigay sa akin nun eh, pero hindi ko tinatanggap lahat. Kasi sabi ko, hindi ko deserve. Mas marami dyan pumipila, mas marami dyan, like, alam mo yun? Tapos hindi ako marunong umarte. Hindi talaga ako marunong umarte, man. Like, ang pangit ng arte ko, kahit ako hindi ko kayang panoorin. So, ang ginawa ko, tapos hindi din ako maayos ka-work nung time na yun. Kasi nga hindi ko pa gusto. Tsaka hindi ko pa feel na deserve ko. So, ang ginawa ko, nag-stop ako, nag-workshop ako on my own. Lagi ko siya parang, alam mo yun, investment, parang nag-workshop talaga ako, stuff like that. Nung feeling kong ready na ako, bumalik ako. Which is ngayon. Tapos binigay ni Lord sa akin yung PBB. Na sobrang pangarap ko. Na simula bata din ako, pumipila ako, 15 years old ako, 737, nag-audition talaga ako, like sa Araneta talaga tayo. Na sobrang, 2 araw kami nakapila ng ate ko dun. Tapos sabi ko, hindi binigay ni Lord, sobrang frustrated ko ng time na yun. Hindi binigay ni Lord last year, sobrang frustrated ko ng time na yun. Pero hindi ko kasi siya ganun kakailangan. Ngayon ko siya sobrang kailangan. Kasi ngayon ako bumalik, ngayon ako ready. So I'm really glad. I thank God. I thank God for everything na pinagdaanan ko. Thank you. So, sorry.
dahil sa pabalik-balik states dito, then yung mga career shifts mo, pati yung jump sa buhay mo ng mga issues, tapos coming back from those issues. Simple lang yung tanong ko, pero I don't know kung magiging simple sa'yo to. Pero ang tanong ko is, malayo na or malayo pa? Malayo pa. Malayo pa. Malayo pa. Marami pa akong magagawang mali na matututunan ko. Pero wag naman sana. Malayo pa kasi marami pa akong gustong gawin sa buhay. Malayo pa kasi nasa US pa mama ko tsaka papa ko eh. Gusto ko silang iuwi dito na kaya nilang mag-settle dito na sobrang hindi nila iisipin kailangan natin umuwi, may work pa ako. Malayo pa kasi proud ako, pero hindi pa to yung alam kong kaya kong ilabas. Meron pa akong malalabas, so malayo pa.